kapatid, dalawang pamangkin at siyang kapatid ay nandito na sa isang motel, nakatiis na, hawak na ng LTD. Tanging hindi na lang naisasakay ay itong kapatid na si Christoph. Magwawala at yung microprison, ito na magwawala ito at baka pumatay ng mga hostage doon sa loob ng boosted. Sa ngayon, sino ang nakatutok doon sa bus? Saan nangyayari ang hostage situation pa rin, Ron? Habang abala ang maraming pulis dyan sa mga kamag-anak ng hostage taker. Tumakbo na yung model. Ito na, dalawang model na magkasunod ito. Tatlo, yung nasa hulihan, ito yung pinaka-escort nila. At bumusina na napakalakas kasi hindi ko narinig yung tanong to. Sino ngayon ang nakatutok doon sa bus kung saan nangyayari pa rin ang hostage situation, Ron? So, yun na official negotiating team, sila Major Salvador. At yun na binigtan ko tapos, may pumutok doon sa may bus. At tumatakbo ko ngayon doon sa may bus test. At may nakibigay tayong putok. Mausok yung likuran ng bus test sa ngayon. At hindi pa natin makakonfirma kung ano yung saan ang galing yung putok na yun. Pero napakalakas. Medyo malayo tayo doon sa bus na yun. Pero dinig na dinig mula doon sa aking kinalalagyan sa community prison. Ito nakita natin nagtatakbuhan yung mga pulis. Pumaporma ngayon. Ito na tayo nung sinasabi sa atin kanina na baka napanood na yung video ng mga kapatid at kamag-anak na nagwawala. Kung kaya't gaganti itong si Captain Mendoza sa pamamagitan ng natin sa uti. Kitang malinaw mo yung ano yung reference mo. Pero bago dumating yung sitwasyon na may aninong nakita tumatakbo papalayo sa bus, mayroon mga unang sunod-sunod na putok na narinig. Itong mga tao dito, napilitan nga yung mga pulis na paalisin kami ngayon dito sa kinaroroonan namin. Kanina nandyan sa bandang harapan ko yung pwesto ng ating camera, pero pinalipat kami dahil nga sabi nila delikado. Kasunod nga no, nakita na lang anino tumatakbo na mas malapit dun sa pwesto nung mga kasama natin. Ted? Sa ngayon, Ses, ang laman ng bus ay 15 sa pinakahuling report, di ba? 15 Chinese nationals at yung driver ng bus na nag-iisang Pilipino. Yan ang narinig natin sa ulat ni Atom Araulio kanina. Wala na ngang nakikitang movement o galaw dyan sa loob ng bus. Pero itong driver ay ayon kay Maan ay nagbigay ng warning na lumayo ang lahat mula sa bus. Kaya marahil ay walang lumalapit ngayon sa mga otoridad patungo sa bus upang i-confirm nga itong sinabi, dinulalas ng driver ng bus. Sa ngayon, Anong kaso, sir? Kahit anong kaso, sir? related dito. Sabi niya kanina gagawin siya accessory to the crime. Kailan ba, sir, ang mangyayari? Depende. Sara na ba? Okay, sir. Thank you, sir. Si Colonel Posada, sunod na Director for Operations ng Manila Police District Mel. So, ayan, medyo meron nagkakaroon ulit ng commotion dito. Mel. Teka, dali. Mel. Yes, Mike. Okay lang. Mel, nagkakaroon ng putukan dito. Mel, nagtatakbuhan yung mga tao dito, Mel. Mel, nagkaroon dito ng dalawang putok. Malamang naririnig nung hostage taker yung nangyayari. Pati kami mga media, kumukupli kami dito. Dalawang putokan narinig namin, Mel. Hindi namin alam kung patungo kung saan direksyon. Ngayon lamang, takbuhan yung mga ilang tao nandito, pati yung mga miyembro ng media na pinatay yung mga ilaw ng iba-ibang mga network na nagko-cover dito sa mga sandaling ito, Mel. saan galing ang putok, Sa bus, Mel. Dalawa. Sa bus? Sa side, sa harap? Nung punto na nakikita nyo sa video na yung kapatid ni Inspector Mendoza ay dinadala sa headquarters ng Manila Police District mula doon sa Police Community Precinct sa Tagaliran ng Manila Hotel. Pasensya na, umihingal ako dahil napilitan kaming bumaba mula doon sa plataforma dahil nagtagdalantad tayo doon. Abot-abot kami ng Armalite dito pati yung mga ilaw ngayon na mga spotlight nung ginagamit ng mga nagko-cover dito, pinatay namin kasi kitang-kita kami wala.
Eto, takbuhan na yung mga tao papalayo. At yung iba naman, pinataboy ng mga pulis na mga armado rin naman na Armalite dito. Mel, dalawang putok. Doon sa bus, tinatanong mo kanina, saan galing, Mel? Oh, saan? Sa pakarinig mo. Sa Saan bus. ang galing yung putok? Kumpirmado, sa bus, Mel, sa bus. Oo nga, Pinado. pero sang bahagi sa buo. Ayun, meron na naman. Meron na naman dalawang Sa labas ng bintana, sa loob ba? Pinaputokan ba yung bubong? Saan galing? Sa Yun ang pintuan ba? umaandar yung bus. Mel, opo. Ayan. Malakas na putok, Mel. Malakas yun ah. Ayan, Umaandar yung bus, umaandar yung pinaandar ng bus. bus. Umaandar yung bus ng konti, meron na naman putok. Ayun, malakas na putok, Mel. Sandali. Natatansya mo ba, Mike, kung anong klaseng armas siyang ginamit dyan? Putok, Mel, narinig mo ba? Narinig namin, Mike. Amin na yung kamarad. Tuloy-tuloy ang putok na naririnig namin, Mel. Mike. Go ahead, Mike. Nasangin. Sandali lang. Sunod-sunod. Mike, tuloy-tuloy ang putok. Yan ba mga putok na yan galing pa rin sa bus? Sunod-sunod yung putok. Galing pa rin sa bus yan, Mike? Sunod-sunod ang putok ngayon. At bahagyang banglaw yung bus. Wala nang tao dito halos. Sa aming pinalaran. Wala nang tao dito. Mike, lulubayan ka muna namin sandali ha. Pupunta tayo sa kinaroroonan ni Emil Sumangil. Sa pamagitan po ng telepono, tignan natin kung anong ulat ni Emil. Kumilos sa Mel ng paabante. Itong tourist bus kung saan nakasakay yung hostage taker. Pero bago umabante, ay ilang putok nga ng baril itong umalingaw-ngaw. Sa ating maniniwala, hindi lamang ito galing sa bus. Mukhang meron tayo nakikita ang alingaw-ngaw na nanggagaling doon sa tuktok ng grandstand kung saan nakapwesto yung mga sniper. Pero ito ay patuloy natin biniberipika. Pinapatay yung mga ilaw ng ating camera, yung setup natin, pinapatay ng perimeter security dahil nakikita raw ito mula doon sa pwesto ng hostage taker. At sa mga sandaling ito, Mel, hindi ko makita yung nangyayari sa loob ng bus dahil hindi nakatabing yung kurtina. Pero may bahagyang ilaw ako nakikita. May bahagyang ilaw. Sunod-sunod, Mel, ito sa ating paniniwala, ito ay M16 Armalite rifle. Ibig sabihin, mahaba at mataas na kalibre ng baril ito. Hindi ito tunog ng isang pistol o ng short firearm lamang. Sa lakas ng mga lingaw-ngaw, ay M16 ang ginamit. Wala akong nakikitang kumikilos na SWAT ng Manila Police na lumalapit. Meron lang ako nakikita rito na yung mga nasa perimeter security ay nakatapa lahat sa mga sandaling ito. Yung mga nasa tuktok ng grandstand ay hindi rin kumikilos. Wala akong nakikitang movement sa madaling sabi mula sa PNP. Yung bus kumilos na paabante at pumreno at hindi pa ngayon kumikilos. Mula nang ito'y umabante kanina lamang, Mel. Location mo, Emil, are you safe? Ghost Mel, car ako'y on the 250 farm. meters away. Kung nakaharap tayo sa grandstand, ako'y narito sa kanang bahagi. Yung buong setup natin ay narito sa kanan. At kita-kita natin, nakunan natin ulit kanina yung mga aktual na putukan, kung paano, kung saan, at yung kung paano pinakawalan yung mga putok. Galing lahat, masasabi natin sa loob ng bus. Emil, kino-confirm sa atin, sniper nga daw yung ilang mga putok, na narinig kanina. Ating kunin ang detalye mula naman kay Rafi Tima, na narariyan din po sa Quirino Grandstand. 4 oras. Mike, Enriquez, kami. Malamang pulisyon, may mga armado yata. May dala siyang kapirasong papel, Mel.